Once again, mga minamahal, tayo pinagpanya na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso ng walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanaga. Sa araw na ito, ating pong pag-usapan na patungkol sa ikapo o magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. At tayo po ay may papakikinggan na mga aral patungkol dito na tip na para ating maalaman kung ano ba talaga, mayroon ba talagang ikapo o wala, o ano ba talaga. Yun, Pero ating pong pag-aral nito, pero wala po tayong pinapauna ko na, pero wala po tayong layon na manakit ng damdamin o manira ng sinuman, kundi po tayo po mag-aralan at tayo po magpalalahanan sa isa't isa dahil ang Panginoon ay siya'y babalik. At tayo po hatulan sa ating panampalataya. At tayo po hatulan sa ating mga gawa. Ayan, Kaya, nagpapanya po ako dito na hindi para kung sino ang magaling dito. Isa lang magaling dito ang Panginoon. Kaya tayo po may pakikinggan na ang nagsalita rito ang mga kapatid nating Seventh-day Adventist at tayong kasama na dating ang dating daan member ng kay Brother Soriano. Pero ngayon hindi na siya doon, kundi dito na siya sa kapatid nating Seventh-day Adventist. Ayaw niya na ng magbigay ayon sa puso. Ang sa kanya ngayon, ang kanyang pinapanigan ay magkaroon na ng ikapo. Kaya ating alamin, ito'y mahabang pag-aaral ito. Hindi ito aral na pangmadalian lamang, kaya pinagputol-putol ko at nilagay ko to sa tatlong part, kasi hindi to madaling mapag-usapan. At harinawa, dapat talaga na pakinggan nyo ito sa YouTube, para inyong maalaman ng kabuuang istorya sa bawat part, sa part 1, part 2 at part 3. At hindi yung magbigay ka kagad ng konklusyon sa bawat part, kundi alamin mo lahat upang yung malalaman kung bakit ano ba talaga, mayroon bawal ba talaga magbigay o dapat talagang magbigay ng ikapo, ano ba talaga, kaya para wag magulo, alamin nyo rin, pakinggan nyo rin, pag-aralan nyo rin kung ano ba talaga. Ito, pakinggan natin ngayon. So, makita natin, napakatagal nang umiiral ng pagbibigay ng kusang loob na handog ng pag-iikapo. At hindi ito huminto mula lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ito po ay nagpapatuloy. Kapag sasabihin ng isang tao, ng isang mangaral, na ang utos na ito ay doon lamang sa lumang tipan, hindi na ito sa bagong tipan, tinalo pa niya ang ating Panginoon. Sapagkat sabi ng ating Panginoong Hesus, dapat nga kayo'y magbigay ng ikapo. Pagkatapos sasabihin naman ng isang mangaral, hindi na dapat magbigay ng pag-ikapo. Pwede sino ngayon ang dapat nating sundin? Yung nagsasabing dapat nga kayong magbigay ng ating Panginoon, o si kapatid na Eli at iba pang mga katulad niya na magsasabing huwag na kayong magbigay ng ikapo. Ayun, nasa sa inyo po ang pasya, mga kapatid, kung sino ang inyong susundin, ang ating Panginoon o ang mga ngaral na nagsasabing huwag kayong magbibigay ng ikapo. Sa kanilang ADD Magazine 1989, ang sugo ay walang sariling turo, kaya ang turo niya ay walang kalikuan o walang mali. Kung gayon, kapag ang isang samahan ay napatunayan ng may turo o aral na mali, ang ibig sabihin ng samahang yan ay hindi sa Diyos. So, nakita ho natin kung paano sinasalungat ni kapatid na Eliseo Soriano ang aral patungkol sa pag-ikapo. Makikita natin, hindi siya ang sugo ng ating Panginoon. Kalaban siya ng ating Panginoon. Paano naging kalaban? Sabi ng ating Panginoon, ulitin ko lang kapatid na Aldrin, dapat ngang magbigay kayo
ng ikapo. Ay kay Kaeli naman, huwag kayong magbibigay ng ikapo sapagkat hindi na ng utos. Kung meron man tayong dapat sundin, yun ay hindi natin kapwa-tao, kundi ang Panginoon na siyang author ng ating pananampalataya, kundi ang Diyos na siyang nagtatag ng pundasyon ng pag-iikapo. Kung meron mang mag-uutos, kapatid na Aldrin, na wag nang mag-iikapo, yan ay walang iba kundi ang Diyos na nagdisenyo mismo nito. Walang sino mang tao na pwedeng panghimasukan ang mga katuruan ng ating Panginoon at sasalansangin ito. Ayun, makita ho natin kung paano kumukontra ang turo na ni Kaeli Soriano na huwag magbibigay ng ikapo sa utos ng ating Panginoon na dapat ngang magbigay kayo ng ikasampung bahagi. Ayun, hindi siya sugong tunay o sugong galing sa ating Panginoong Diyos. At yan ay nasusubaybayan natin sa pag-aaral natin ito. Kung gayon, kapag may aral na mali sa ismahan, nangangahulugang walang espiritong umaakay, at ito ay hindi sa Diyos. At ito'y malinaw na kung ako ang magbibigay ng conclusion, masasabi ko ng tapatan, hindi talaga siya galing sa Diyos. At meron akong gustong mga ilatag dito, kapatid na Aldrin, na gusto nating makita ng ating mga viewers. Sapagkat ayaw ng pag-iikapo ng kapatid na Eli Soriano, ang gusto niya ay kusang handog, yung ipinasya ng puso. Sa huli, pasya ng puno na. Ganun ba yun? Tignan ho natin. Meron ho silang tinatawag na, ako naman ay maaawat ni kapatid na Aldria sapagkat siya ay talagang galing sa ang dating daan. Kung sakaling ako ay mamamali, ay may tutuwid tayo ng ating kapatid na ito. Meron silang tinatawag na abuluyan sa regular na pagsamba. Meron din tinatawag na tulungan sa regular na prayer meeting. Ayun. So ito yung mga sistema ng abuluyan, kapatid na Aldrin. Ito, linggo yan, yung number 1. Linggo yan. Linggo yan. Oo. Tapos yung number 3 ay abuluyan sa Prayer regular sa regular na pasasalamat. Pangapat, kapag magpapasalamat ang isang individual, may tinatawag na Google. Kapag magpapasalamat ang isang individual, may tinatawag na hain. Ayun. Ang dami na po, ano? May mga sobre yan, kapatid na Fernando. Ah, Kakaling oo. sa manggagawa. Ayun, may mga Bibigay. sobre. May kulay-kulay yan eh. Oo. May kulay-kulay. Naalala ko Yung minsan. Ferdi ata yung Google. Ayun, no? Pinutol ko kasi yung pinag-usapan nila na mga aral na dito po sa sandali. Dito po sa ang sabi nila sa magazine, no, ni Brad Ely, 1989, no, sa page 4, no, na ang sugo ay walang sariling turo, no, walang kalikuan, walang mali. Pero nandito pala sila, no, sandali, no, nandun pala sila sa kanilang abuluyan, no. Meron silang abuluyan, si Bradley, marami silang abuluyan, no? Ang nakita ko rito, 1 to 27. Kaya pinutol ko, no? Kasi hanggang 1 to 6, may napakinggan na kayo. Kaya putulin ko, no? Punta ako dun sa dulo na lang, no? Kasi sabi nila may mga abuluyan ka rin pala. Ang dami-dami, no? Mga abuluyan sa birthday ni Bradley, sa mga kuryente, no? Pinapaatang niya dun sa mga member. So, kung ano man yun, kasi alam ng kasama ni brother dito eh. Kasi dati itong ADD member, no? Ang dating daan member. Kaya alam na yung lahat ng mga abuluyan ni Brad Ely. No? Pero pinutol ko muna. Kasi sasagutin muna natin yung mga i-reminder muna natin. Tapos ilundag natin kundi 1 to 6 pa lang yon yung mga binasa nila na mga abuluyan kay Brad Ely na mga kung ano-ano pang mga abuluyan, no? Na 1 to 7 yun, 1 to 27 yun. Kaya pinutol ko yun, no? Kasi ang una nating alamin yung mga patungkol dun sa pinag-usapan nilang dalawa
na ang nagsala rito ay ang Seventh-day Adventist at saka yung kasama niya na dating member ng ang dating daan, no? Na para sa kanila, ang ikapo mula Old to New Testament, nagpapatuloy yun ayon sa mga kapatid nating mga Adventista, no? Pero wala tayong layon dito, no, na sabi ko nga palagi na isit aside natin yung mga masamang mga pag-iisip o kung ano man laban sa atin, no, kasi ito'y share din ito sa inyo, no? Inyo din alamin kung ito ba'y tama din o mali. Ano ba talaga? Kasi para sa mga kapatid natin Adventist, dapat mayroon yun. Sabi nila, mula old hanggang new. Dapat nagpatuloy yun. Yung ikapo. Kay Brother Eli naman, sabi niya, wala na. Bawal na yun. Kaya ano ba talaga? Kaya wala dito tayong layon kung ano ba talaga. Mayroon ba talaga o wala? O ano ba talaga? Mas maganda yung gano'n na ating pagpapakinggan ito. No? At saka pinutol natin sandali, no? I-post natin, no? Pero ipagpatuloy natin ito. Sandali lang, no? Magpatuloy tayo doon sa last number kasi 1 to 27 yung mga abuluyan ni Brad Eli dito na sinasabi na hindi rin pala sabi mo ayon sa puso, yun pala ayon sa puno na. Kaya ang sabi rin dito na ang sinasabi niya doon na magpatuloy na ang sinasabi dito sa Matthew 20:23, no? Sinabi dito na nagpatuloy daw ang ikapo. Basa muna tayo sa Matthew 20:23 na sinabi dito ng kapatid nating Adventist, no? Sa Matthew 23:23. Ariya, dito. Sa aba ninyo, mga skriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw. Yung kausap rito, mga fariseyo at mga skriba. No? Mga Hudyo. Yun, no? Mga Hudyo. Mga sa Old Testament pa na mga tao. Yan yung kausap ni Kristo. Kaya sinasabihin na dito, sa aba ninyo, mga skriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagat nagbibigay kayo ng sa ikapo, ng yerbabina at ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, sa dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Datapwat, dapat sana ninyong gawin ang mga ito. Ano ang mga ito? Ang mahalagang bagay ng kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag, at ang panampalataya. No? Dapat sana ninyong gawin ang mga ito. At huwag pabayaang di gawin yaong iba. Yan. Kasi sa Old Testament kasi, yung mga inutusan doon, yung mga taga-Israel, no? Sa Old Testament, inutusan sila doon na mag-ikapo. Kaya itong 2023, yung kausap niya rito, mga Hudyo. Yan, no? Mga nasa ilalim ng kautusan, no? Sa batas ni Moises. Yan. Kaya sandali lang muna, no? Tayo magpatuloy lang sa pag-aral, no? Wala pa, no? Nagba-background pa lang tayo, no? Baka maya-maya nag-concussion ka na diyan, no? Kalma ka lang, no? Relax lang muna, ha? Relax lang muna. Yun pa lang muna ang ating tinignan, no? Na sinabihan ni Kristo sila, no? Mga Pharisee at Scriba ito, no? Kaya nung nagpatuloy na, ang sabi ni Brad Eli, huwag magbigay ng ikapo. Yan. Yun ang sabi ni Brad Eli. No? At saka sa EDD, yung napakinggan natin, no, magazine, 1989, page 4, ang sabi ni Brad Eli dito, no, sa ating napakinggan, na ang sugo ay walang sariling turo, walang kalikuan, walang mali. Yan. Tama din naman yun. No? Ako'y agree dyan, no? Na kung isang mangangaral na mali ang kanyang turo, no, kahit isa lang, yon, ay hindi na sa Diyos yun. Tama si Brad Eli doon. At saka agree din naman siguro lahat yan. Agree din naman lahat yan, kung di ako magkamali. Pero ako agree ako dyan. No? Alimbawa ako, no, nagkamali din ako dyan. No? Pero wag ka magkata. No? Alimbawa lang. No? Kaya tama din naman yun. Tama din yun yung magazine ng ADD. 1989, page 4. No?
na ang sugo ay walang sariling turo, walang kalikuan, walang mali. Yan. Yan. Kung gayon, kapag ang isang samahan ay napatunayan ng may turo, yun ang sinabi dun sa magazine, no, ni Bradley. Kung gayon, kapag ang isang samahan ay napatunayan ng may turo o aral na mali, ay hindi sa Diyos. Tama yung hatol ni Bradley dito, no? No? Ang mahirap lang doon, kung hatol ka ng hatol, tapos ikay palay mali din. Yun ang mahirap. Yun, no? Kaya, mabasa tayo sa Matthew 7, chapter 7, verse 1 to 5. Yeah, mabasa tayo, no? Basa muna tayo. Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Yan. 5. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung maggagayoy, makikita mong malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Yan, ha? Paano mo sabihing mali siya? Kung halimbawa, mali ka rin. Ayun. Kaya sabi rito, wag kayong magsihatol upang wag kayong hatulan. Yan. Pero sinabi rin dito, no, sa John 7:24. Sa John 7:24, sinabi rin dito, huwag kayong magsihatol. Yun, inulit, no? John 7:24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Yun, pwede palang humatol, basta matuwid. Yan, no? Basta matuwid na paghatol, pwede yun. Yan, no? Kaya nga yung hatol nito ni brother, ang sabi niya rito, ang sugo na may sariling turo, walang kalikuan, walang mali. Yan, dapat ganun, no? Walang, pero kung gayon, kapag ang isang samahan ay napatunayan na may turo o aral na mali, ay hindi sa Diyos. Tama din yun. Agree din ako dun. No? Alimbawa ako, no? Na nangaral ako dito sa inyo, na mali-mali yung mga turo, tama din ito. Hindi rin ako sa Diyos. Yan, no? Kasi sinabi rin dito sa 2 John 9, no? Palagi ko itong binabasa, no? Sa 2 John 9, no? Ano ko pala ito, no? Ang sabi dito, ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroonan ng Diyos. Wala ang Diyos doon. Ang nananahan sa aral ay kinaroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ayan. Ang sabi dito, ang nananahan sa aral ay kinaroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ayan. Nandun yung Diyos, Ama at Anak, kung ang aral ay ayon sa Biblia lahat, no? Ayon, no? Ay kinaroonan ng Diyos ang nananahan sa aral. Paano kung hindi ka nagpapatuloy, hindi ka nananahan sa aral? Wala ang Diyos sa gitna. Yan. Tama din to. Tama dito si brother, no? Kaya ang tanong, no, dito sa aral na to, dito lang, ha? Dito lang na sabi niya, bawal mag-ikapo. Wala na yan. O, sabi ng kapatid dating mga Adventist, mayroon pang ikapo. O, saan ba talaga? Ano ba talaga? Yan, no? Ano ba talaga? Kung isip-isipin mo, maguguluhan ka. Kasi isa magsabi, huwag mag-ikapo. Ang sabi naman isa, mag-ikapo ka. Kasi magnanakaw ka. Ano ba talaga? Maguguluhan ka, no? Ang gulo-gulo, ano? Ano ba talaga, no? Mayroon bang ikapo o wala? Yan. Ano ba talaga magbigay ng ipinasya ng puso? Yan. Pero sabi ng isa, magbigay ng ipinasya ng puno. Ayun. Kasi mayroon pala silang abuluyan ni Brad Ili, no? Mula 1 hanggang 27 na mga aral, ano na ito, no? Ilundagin na lang natin kasi mahaba ito,
Kasi kung ipagpatuloy natin to mula 1 hanggang 27 o 28, patuloy, hindi na tayo makapangaral, no? Kaya ilundag natin ito, no? 1 to 6 pa lang 'yon. Ipagpatuloy natin dito sa dulo banda, no? Ayan, pagpatuloy natin. Siguro mga 20 to. Titignan natin. Basta diyan na lang tayo. Doon natin ilundag. Ayan. Hain sa pasasalamat ng lokal. Ayun. Yun. So, ang dami kapatid Aha. Aldrin. Kulang pa yan. Mhm. Meron pa ritong Ayun. Google sa pasasalamat ng lokal. Hain sa pasasalamat ng Ayun, dibisyon. division. Oh. Google sa pasasalamat ng dibisyon. Mhm. Officers Emergency Meeting. Pag nagpatawag. Oo. Yeah. Pati doon, meron din, emergency abuluyan. Aha. Tulong daw sa gawain ni kapatid na Eliseo Soriano. Pati yung kaarawan niya, isinama. At ito maganda, 22. Ambagan para sa birthday ni Mr. Soriano. Ayun. So- Malamang pati yung Ayun, pati pala yung birthday ni Brother Eli, ipinapaatang niya pa doon sa mga kapatiran nila. Ayun, ayon sa ADD member, dating ADD member ito Kaya alam na alam niya yung mga abuluyan. Ayun, kasi lumipat na siya dito sa kapatid nating mga Seventh-day Adventist. Itong member ni Brad Eli. Kaya alam na alam niya ang lahat ng mga abuluyan. No? Kaya ang sabi niya kanina, magbigay ayon sa ipinasya ng puno. Ayun, yun ang sabi niya. Ayun, ipagpatuloy natin, niya may papapasandi sa kapatid. Akalain mo, Alam mo, kapatid na Fernan, Oo. kulang pa rin talaga yan Yan. Wala pa rin yung copy, yung kabalikat sa pamamahayag Oo. international na kung saan 1,000 kada isang kapatid, lalo na may magandang hanap buhay. Ayun. Totoo yan, mga kapatid. Yung copy, kung tawagin no, Kapians, kabalikat sa pamamahayag, naku, 1,000 po yun. iba pa ba yan doon sa... Iba po yung hinanay ninyo. Doon sa napanood natin na humingi siya ng tulong na tig-isa. Iba po yun, Iba pa matagal na yun ganun ito ba? bago na lang nung lumabas na siya ng mga ibang bansa. Akalain niyo yan, mga kapatid namin, Marami. na nasa pananampalatayang ang dating daan? Yung mga ayaw Oo. sa handog ikapo. Opo, wag ho kayong masasaktan. Alam kong ang aming mga sinasabi ay alam din naman ninyo na nangyayari sa inyong iglesia. Ang tungkulin lamang ho namin ay ipaalam sa inyo, baka sakaling hindi nyo pa nakikita. At kung sakaling nakikita na ninyo, ay maawa ho kayo sa inyong mga kalagayan. Kaya kapatid na Fernan, ito yung maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo na itinatalata niya sa iba na siya rin mismo ang kinatuparan. Oo. Sa 2 Korinto sa Kapitulo 2, versikulo 17, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Oo. Ayun. Kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Siya ngayon talagang Oo. hayagang kinakalakal At ito ang sinasangkalan niya, yung Oo. gawain sa ibang bansa, Yun. ang papahirapan dyan yung mga kapatid Oo. Pati nga yung kaarawan niya, isinama na Oo. ang mga kapatid. Isang maliwanag na Oo. pangangalakal talaga yan. Sigurado yan. Ayun. Kasi nilundag na lang natin yun, Kasi marami palang abuluyan si brother, Kaya alam na alam ng tao kasi doon siya galing. Lumipat na lang doon sa Seventh-day Adventist. Ang tao kasi minsan naguguluhan na kung saan ba talaga. Doon sa mga aral, Kasi ang sabi nga niya, doon nga kanina sa sinabi niyang sa kasong libel ni Bradley. Yung sinabi niya. Narinig ko yun. Narinig ko dati yun, Mga 2004, Mga ganun ko narinig yun, pero matagal na yun, Pero doon ko narinig yun dati sa TV. Na naghingi siya ng tulong doon sa mga kapatiran niya, Sabi nga niya noon, pakinggan ko noon, humingi siya ng tulong, magtag-1,000 lang, kung halimbawa ay kung di ko magkamali, sinabi niya nga kung 3 million tayo, magtag 1,000, ilan din yun, magkano din yun, dahil sa sabi niya help with my burden, kung di ko magkamali, amo na yung sinabi niya, sa kanyang kabigatan, tulungan siya, tulungan niyo muna ako with my burden, magtag 1,000 lang, pero hindi naman pwede yun kasi sabi, di ba, magbigay ng ayon sa ipinasya ng puso, hindi sa ipinasya ng puno. Kasi pag sinabi mo magiging 1,000, wag mabigat sa loob. Mabigat yun.
Mabigat yun dun sa mga kapatiran na mga mahirap. Pero sa mayaman, hindi naman yun eh. Chicken feed na, oh, wala yun. Maliit lang yun para sa kanila. Pero dun sa mga mahirap, mabigat talaga yun, no? Kaya pag sinabi mong humihingi ka ng magtag 1,000 piso, no? Hindi na yan magbigay ayon sa ipinasya ng puso. Ayun. Kaya mabigat yun sa loob, no? Mabigat yun sa loob dahil sa kaso ni Bradley noon na libel, no? Kasi alam niyo kung bakit, no? Nagka-libel doon si brother, no? Hindi naman to, baka sabihin nyo na naman, naninira naman ako, no? Hindi, walang gano'n, no? Huwag mo naman akong paratangan ng gano'n, no? Huwag ka magparatang ng gano'n, no? Kasi alam nyo, oo, pero baka sabihin nyo, bakit tayo pumunta doon sa libel? Para kung halimbawa ikaw may nakikinig, malaman mo kung bakit, no? Malaman mo kung bakit, kung paano. Hindi yung mag-conclude ka di kagad, no? Mag-conclusion ka dyan na dapat walang, hindi gano'n, no? Ito, walang personalan ito, no? Walang personalan. Sports lang ito, no? Ating alamin ito, no? Kasi hindi naman tayo mga bata pa, no? Konting palala, no? Huwag tayong pikon at huwag tayong bastos, no? Sa pakikinig ng ang banal na salita, no? Kasi hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Dapat maging maginoo tayo, no? Magmahinahon tayo. Na, yan, no? Kasi pumunta tayo rito sa tinatawag na libel, no? Kasi, sandali, no? Pumunta tayo dito sa tinatawag na libel, no? Kasi kasi si Brad Ili, no? Kasi ordinary na sa kanya ang yung magsalita ng mga bobo ka, no? Gago ka, quote-unquote, tarantado ka, pangahas ka, etc., no? Kasi, na sa kanya yun eh, yung tinatawag na na-use sa doon sa pagsalitang gayon eh, no? Quote-unquote, no? Ordinaryo na lang sa kanya, no? Kaya, tama din naman yun sa Efeso 5:17, no? Tanda, basahin natin. Sa Efeso 5:17, wag kayong maging mga mangmang. Yun, bawal na talaga yung bobo. Kundi, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yan, bawal nga talaga. Pero wag mo naman idiretsong gayon. Wag mo naman idiretsong gayon, no? Na kaya siya nagka-libel noon. No? Kaya kung ikaw man nakikinig, no, para malaman mo rin ito. Baka sabihin mo, ikapo yung title, pero bakit sa libel tayo? Pira din ito eh. Pag sinabi mong libel, pira din ito. Kaso, pira din ito. Pag halimbawa, salita ka rin sa gaya ka rin ng gaya sa kanya. Pag hindi ka maturuan ng ganito, pag magka-libel ka, saka mo anong sabihin mo sa sarili mo? Hingi ka na naman ng tag-1,000 dun sa kapatid mo? Ayun. Kaya, dapat din ito pag-aralan, no? Na ang libel, ang isa sa pinagkakalat, no? Ang ibig sabihin ng libel, no? Ang isa, ipinagkakalat nyo ang hindi totoo. Sinisiraan nyo siya, no? Libel yun. Isa din yun, no? Sinisiraan mo yung tao. Pinapahiya mo siya. Isa yun, no? Ang pangalawang libel, ipinagkakalat nyo, totoo nga. Totoo. Pero ang layunin mo ay para ipahiya nyo siya o sila sa maraming tao. Yan, no? Limbo, sinasabihan mo ng bobo ka, gago ka, tarantado ka, quote-unquote. Yan, no? Parang pinapahiya mo ang mga taong gayon. Yan, no? Pinapahiya mo. Kaya tuloy, no? Sa batas ng tao, libel ka talaga. Yan. Kaya dami niyang kaso noon. Ang dami niyang kaso noon. Kaya, paano naman, ito'y sa batas ng tao, no? Libel siya. Si Brad Ili. Kaya humingi siya noon ng tag-1,000. Mabigat yan sa loob, dahil sa kailangan, no? Lalo na sa mga mahirap. Hindi ito kusang loob, quote and unquote, no? Ayon sa Biblia. Paano naman sa batas ng Diyos? Paano ba talaga, no? Para di ka magka-libel. Ayun, dito, no? Mabasa tayo. Salyok 13:17, no? Salyok. Tingnan natin, no? Salyok 13:17. Ayun. Ang sabi rito, at samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito ay nangapahiya ang lahat ng kanyang mga kaalit. Yan.
habang sinasabi pala ni Kristo, no, ang mga kaalit niya na nangapahiya, no, nangagalak at nangagagalak ang buong karamihan, no, na nagagalak din doon kay Bardili, no, ang karamihan. Tingnan natin kung anong dahilan. Ang sa kay Kristo, ang dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kanyang ginawa. Yun, dito pala kay Kristo, no, nangagalak ang karamihan. Bakit? Dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kanyang ginawa. Ano ba yung maluwalhati, no, na bagay na kanyang ginawa? Ano bang ginawa ni Kristo? Ito, basahin natin sa 14. At ang pinuno sa sinagoga, dala ng kagalitan sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng Sabat at sumagot at sinabi sa karamihan, may 6 na araw na ang mga tao'y dapat na magsigawa. Kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo at kayo'y pagagalingin at huwag sa araw ng Sabat. Ayan. Kasi nagpagaling kasi si Kristo sa araw ng Sabat. Ayan. Kasi dati bawal yun eh. Ayun, bawal yun dati, no? Bawal magpasan. No, may aral na tayo diyan, no? Tungkol sa Sabat, no? May aral tayo diyan. Kaya dito, no, nagalit ang mga Fariseo, no? Ang mga pinuno ng sinagoga, no? Nagalit sila kay Jesus, no? Kaya dito sa 17, at samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kanyang mga kaalit. Ayon. At nangagagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kanyang ginawa. Iyong tanong, maluwalhati ba yung mga pinagsasabi ni Brad doon sa mga tao na bubo ka? No? Tarantado ka? No? Quote and unquote, etc. No? Na hindi yun maluwalhati. Oh, parang libel ka dyan. Oo. Libel ka dyan. Ito kay Kristo kasi, no, kasi may ginawa siyang maluwalhati eh. No, pinagaling niya yung may mga sakit. Ayun, kaya maluwalhati siya, no? Kaya dito kay Brad Eli naman na pinapahiya niya na sinasabihan niya ng mga ganon. Kaya kinasuhan siya ng libel sa batas ng tao. Ayun. Kahit mabasa mo pa ang Tito 1:13, kahit basahin mo pa to, nasawayin mong may kabagsikan sila. Yan, malibel ka talaga. Ayun, Titus 1:13. Ang totoong ito ay tunay. Tunay itong patotoo. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mga pakagaling sa panampalataya. Yan, ha? Kaya baka ganun din yung kay brother, no? Sinasawata niya ng may kabagsikan, no? Kaso lang, sa batas ng tao, magiging libel ka niyan. Mamaya ng konti, malaman mo yan kung bakit siya nagka-libel, no? Relax ka lang, no? Sandali lang. Sa 1 Timothy 5:20, kahit basahin mo pa ito, oh, magkaka-libel talaga siya, 5:20. Sila na mga nagkakasala ay palalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Yan. Kanina doon, no? Kay Kristo, napahiya. No? Hindi naman yun ang layunin ni Kristo eh. Para mapahiya sila. Hindi yun ang layunin. Ang layunin ni Kristo, para pagalingin yung may mga sakit na lumalapit sa Kanya at naniniwala. Ayun. Kaya kung ikaw naman na mga ngaral, kung ang layunin mo para ipahiya mo sila sa mga tao, malaibil ka talaga dyan. Kaya dito, ang sabi dito, sila na mga nagkakasala ay palalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Yan, mga kapatiran nito eh. Kaya kung ipangaral mo to, kasama rin sila doon na nakikinig eh. Kaya, baka sabihin mo eh, kabagsikan mo yon. Ayun, baka out of context ka pa dyan. Kaya, hindi maganda yun, baka sabihin mo eh, salita ka ng mga ganyan, mga pangahas at bastos ka sa pangangaral. Kaya halimbawa lang. Halimbawa talagang magsalita ka ng ganyan, magsawata ka talaga ng ganun. Magsawata ka sa kapanahunan at di kapanahunan na. Yan, mabasa mo rin yun eh. Halimbawa nga lang.
Halimbawa, nagsalita ka ng ganyan, no? Pangahas at bastos ka sa pangangaral, sa salita ng Diyos. Ayon sa Biblia. Iayon mo sa Biblia. O ayon sa banal na kasulatan. Ayan, para kung dadalhin ka niya sa korte o kasuhan ka, no? Ayon o batay sa Biblia. Kung dalhin ka niya doon, hindi patunayan mo ang aral mo. No? Patunayan mo ang aral mo sa Biblia. At tanungin mo rin siya, bakit? Nangangaral ka ba ng wala sa Biblia? Yan. Ito kasi sinabi ko, batay sa Biblia eh. Bakit nag-react ka? Nangangaral ka ba ng wala sa Biblia? Yan. Tanungin mo rin siya kagad para hindi siya makasagot sa'yo. Yan, no? Kasi, pag talagang diretso mo sa tao, hindi mo inayon sa kasulatan, liable ka talaga dyan. Yan, ha? Kaya, kasi walang personalan dito eh. Wala tayong personalan. Sports lang ito, no? Kasi hindi tayo mga bata pa. No? Kaya konting paalala. No? Huwag tayong pikon at huwag tayong bastos, no? Yan. Yun sa nasulat. No? Kaya hindi yun. No? Kasi hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Dapat maging maginoo tayo at magmahinahon, no? Sa salita ng Panginoon para maturuan tayo, no? Hindi yung tayo ang magturo sa Biblia. Kaya yun na lang, no? Para huwag kang magka-libel, pag magsawata ka talaga, iayon mo, no? Ayon o batay sa Biblia. Ayun, para kung dalhin ka man doon, ulitin ko, hindi patunayan mo doon sa korte. Ayan, patunayan mo doon sa korte. No? Patunayan mo doon. No? Kasi ito, matitignan ako. Kasi, ang sabi naman ni Brother Elgin, no? Kasi ito, ito. Kasi ito, no? Ulitin ko, baka magtanong ka kung bakit tayo napunta doon sa libel, no? Yun nga kanina, o demandahan, o libel, kasi patungkol pa rin ito sa pira. Pagkatapos maghingi-ingi ka doon sa mga kapatid mo. Kaya dapat na malaman mo to. Kaya pag nagsuwata ka, ulitin ko, iayon mo sa salita ng Diyos. Tingnan natin. Sa Mateo chapter 10, kasi sabi ni brother dati, huwag ka nang mag-isip kung dadalhin ka sa korte. Huwag ka nang mag-isip kung ano pang sabihin mo. Yun. Iba to eh. Tingnan mo. Matthew chapter 10 verse 17. Iba to eh. 17 to 20. Datapot mangagpakaingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin, at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. 18. Oo, at kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari, dahil sa akin, sa pagpapatotoo. Dahil pala sa pagpapatotoo, hindi naman dahil dun sa mga GEGO eh. Tsaka yung mga sinasabi doon eh, ng mga sinasabi ni Brad, no? Na libel ka doon. Dahil ito sa patotoo. Yun. Dahil sa akin, sa patotoo, sa kanila, at sa mga hintil. Datapwat, pagka kayo ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon ay pagkaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo ang mangag sa salita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Iba to eh. Iba yung label ka, brother. No? Si brother noon, no? Label sa doon. Ito, hindi to sa label eh. No? Kaya pala nagka-label siya dahil iniisip niya, kung dadalhin man siya sa korte, iniisip niya, datapat pagka kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano at kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon ay pagkaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Ayun. Tatahimik lang pala siya, pwede pala siya buga lang ng buga. Ayun, no? Kaya, ang isa pa rito, ito, sa Ecclesiastes chapter 3:7. Ecclesiastes 3:7. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Kaya, tatahimik lang siya, no? Yun ang iniisip niya. Kaya, hindi yun.
no, sa Matthew chapter 10, ulitin ko doon, ito ay pagpatotoo. Hindi ito sa pagsasawata na sasabihan mo yung mga tao ng gayon. Ulitin ko sa 18, no? Sa Matthew 18, sa Matthew chapter 10 verse 18 na. Oo, at kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at sa mga hari. Dahil, anong dahilan? Dahil sa akin sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hintil. Dahil yun sa pagpapatotoo. Yun kay Brad Ili noon, hindi yun sa pagpatotoo. Kundi sa pagsawata yun ng mga GEGO kaya sa nagka-libel. Kaya dapat malaman mo yun. Ikaw na nakikinig. Huwag kang magalit sa akin Tayo'y nagturuan na para wag kang magka-libel. No? Para wag kang magkaroon ng tulungan nyo yung mga COVID may burden. Magtagi isang libo lang. Yan. Dati ko narinig yun. Kaya kasama ko pa yun ng pamangkin kong lalaki maliit, 10 years old yata. Palagi yung pinaandar yun at saka tinatawag niya ko doon. Ginigising niya ko, Kuya, nandito na. Pakinggan mo, akala ko yun pala yun. No, tulungan nyo na COVID may burden. Tulungan nyo na COVID may burden. Nagtatawa pa yung tumatawa pa yung batang maliit kasi ang tapang-tapang mo mangaral. Pagkatapos, hingi ka rin pala ng tulong dun sa mga kasama mo. Ano kaya yun? Kaya yun ang yung na-share ko sa inyo. No? Pag nagsawata ka man, no? Ayon batay sa nasusulat. Ayon sa Biblia. Yan. Kaya alam mo na ngayon yan. Kaya mag-ingat ka. No? Mag-ingat tayo dito sa ating mga pinapangaral para hindi tayo magkaroon ng libel. No? Yun, iayon natin sa Biblia. No? Tayo po yung nagpasalamat. No? At tayo po yung nakapangaral ng mga salita ng Panginoon. Pero ito po may part 2. No? At part 3. Kasi hindi ito doon na tayo. No? Doon tayo sa mabalik tayo doon. Kasi wag mo sabihin hindi ito parte ng ating aral, no? Kasi parte din to sa pira, no? Kasi dapat hindi ito no? Kasi ang tao talagang pagdating sa pira matisod talaga, pero dapat din aral din to ng Panginoon, no? Malaman mo rin yan sa part 2 at saka sa part 3. Idugtong mo yun para hindi ka matisod kaagad, no? Huwag kang magbatang isip, no? Kundi alamin mo rin, no? Bago ka tapusin mo muna sa kaka. No? Amo na sinasabi ba, no? Na don't judge the book while it's closed. No? Habang sarado pa, huwag mo nang hatulan, no? Alamin mo muna. Thank you, Lord, no? Salamat sa Panginoon. Praise God. By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior nagsabi, God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.